Hi guys, what's up? Ako nga pala si Bayansen Ninja and planning to start my crypto trading journey. At dito ko sa YouTube channel ko ipopost ang mga magiging experience ko every trade sa crypto. To be honest, matagal na akong exposed sa trading. I got exposed to this shit nung high school pa lang ako. A friend of mine introduced it to me. We try sa stock market and forex nung hindi pa uso ang crypto. And lahat yun from YouTube University lang namin inaaral. I cannot say na successful na trading career ko. Actually, parang mag-start lang ulit ako. Medyo, pero kasi meron na akong strategy na ginagamit or tinatry. Bali, ang magiging tema ng mga YouTube post ko is yung trading position or entry ko. I-explain ko kung bakit ako nag-entry sa position na yun. Like ano bang mga naging confirmation kung bakit ako nag-trade sa certain price na yun. So, bali this video is simple introduction kung sino at ano ang gagawin ko sa mga next post ko. So, lahat ng may interest sa crypto trading, samahan nyo ako. Let's get started. So, bali, simulan natin sa money management. Ano ba ang money management? Sabi ni Google, money management is the process of planning and tracking how an individual or group uses their capital. It can involve budgeting, savings, investing, spending, and debt management. Ika nga ni Google. Need natin to kasi mag-invest tayo ng capital or mag-risk tayo ng totoong pera. Kumbaga mamumuhunan tayo. For me kasi, based doon sa mga experience ko before, lahat ng strategy is possible winning trade as long as minamanage mo yung risk mo or puhunan mo. So ito nga, explain ko. Simulan natin kung ano yung magiging leverage natin for trade. So gagamit tayo ng times 3, times 5, until times 10 or multiply by 10. Tignan natin kung kakayanin. Tapos yung stop loss percentage movement natin, i-manage natin ng 2 hanggang 3% for trade. Then, ang take profit or TP percentage movement, tatry natin papaabutin ng minimum 4 up to 8%. So, currently, meron akong 100.95 or let's say 90 na USDT na capital na pinasok ko sa OKX account ko. Ito siya, 110.95, di ba? Ito yung lalaruin natin, kada trade natin. So, syempre, hindi ko i-risk lahat yan ng isahan. Kumbaga, hatiin ko yan sa dalawa per trade. So, ito ang stop loss percentage. Kung hatiin ko to sa dalawa, ang magiging result nun is 55.45. Okay? 55.45. Nga pala, kaya ito lang leverage natin kasi iniiwasan natin yung liquidation price. Mas mababa ang multiplier, mas malayo ang liquidation price. Alam niyo naman yun, di ba? Tapos ito na nga. Ang stop loss percentage, kung ito lang iti-trade natin sa ganitong kapital, kumbaga, ang i-risk lang natin per trade is $3.33. Tapos ang i-aim natin is 4 to 8%, 'di ba? Sabi ko kanina. So ito 'yan. Ito yung pinaka leverage or multiplier. Tapos ito naman yung parang percentage doon sa movement. So bali ang risk reward ratio natin is multiplied by 2 if 4% lang ang TP movement natin. Pero kung gagawin natin 8%, ang TP movement natin is possible na maabot sa 4 or ang risk reward natin is 2 by 4 or 4. Ito nga. Yan. Diyan natin sisimulan. So, yeah. Samahan niyo ako sa mga susunod na video ko. Siguro, ito na muna for today's video. Thank you for watching.
This is Buy and Sell Ninja, trading with my own risk. I'm out, guys.